The guides 'no, ay showing me this, kapagka dun ka sa may dalampasigan 'di ba, tapos kapag tumapak ka sa buhangin, may iwan dun yung, paa mo. Tapos kapagka na anong tawag dito, pagka dumaong na yung dumaong, 'pag humampas na yung alon 'no, bubura yung footprint mo dun, tama? 'Yan. So, it gives me this kind of message na parang maybe someone here wants to leave a mark or gusto rito 'no, na matandaan in a way, pero dahil nga nakita ko yung pagbura nung, dumating yung alon 'no, parang ito ay maaaring mawala or hindi magtagal or, what's this, um, hindi rito mangyari yung nais niya ritong mangyari, 'yan, parang gano'n. Alam ko malabo yung sinasabi ko. Mamaya magkakalinaw din 'yan na magtiwala lang kayo sa kumare niyo. Let us see. Pero yeah, parang someone here wants to leave a mark, marka, gano'n. Pero parang trying really hard, pero maaaring mabura rin yung marka. So parang, hindi ito kagaya ng tattoo kasi 'di ba 'pag ang tattoo tinatak mo sa iyong katawan 'no, oo magfe-fade 'yan, pero hindi 'yan talaga mawawala sa katawan, okey? So yung kanya kasi magle-leave ng mark 'no, yung mark ay symbol rito ng puwedeng kung ano yung gagawin niya, bahala siya, kung sino man 'yan. Pero yung kanya maaaring maalis, matanggal or mabura 'no, okey. O Miss 'yan, paano naman yung sinasabi mong tattoo 'pag tinanggal ng laser 'no? Pagka ibig ko sabihin 'no, 'pag ginawa yun, eh, 'pag ni-laser siyempre tatanggal yung tattoo 'di ba? Pero I'm citing the example of a tattoo na wala kang gagawin sa body mo 'di ba? It will fade yung ink, but it will stay in your body 'no? In your skin, yun yun, okay. But this person here is not like a tattoo na kasing tatag nung tattoo because this person here is trying to leave a mark, but the mark is nakikita ko na hindi magtatagal, yun, okey. Huwag kang mag-alala mamaya lilinaw din yan. Wala tayo dito sa ano, essay writing contest. Kaya masyado mag-isip 'no, ako naman mag-i-interpret nito. Oh. Fanny, ano, fun niyo ba 'to? Someone here keeps on watching you. This person writing here is not your ex-lover. Okay, hindi ko rin nakikita na new love niyo ito, but look at that, okay. Magugulat kayo kung sino ito. Excuse me. This person here, looking at your social media or looking at you. Nakikita niya kayo rito 'no, at puwedeng pinupuntahan din definitely as stalker. Puwede ko na rin sigurong sabihin na fan mo ito kaya ngayon yung una kong sinabi 'no, Fanny. Ay this is what this person here ay nilu-look forward to. Bottom of the deck, Ten of Cups together with the Eight of Wands, Hangman. Ba't ano ba 'yan, Miss 'yan, sino 'yan 'no? Yung nagmamatyag, nakabantay, nakamasid sa'yo ay hindi ang ex-lover mo, kundi ang taong dalawa nakuha ko sa energy niya ha. One, puwedeng siya yung bago ng person mo, puwede ring third party siya ng person mo, okey. Two, puwede rin naman na siya ay new person na may gusto sa person mo. So, either doon ang senaryo mo. Pero, this person here 'no, imbes na i-stalk niya rito ang person mo, ang ini-stalk niya ay ikaw. At eto pang nakakagulat, Mars. Lahat ng gender dito, babae, lalaki, LGBT 'no. Tinitingnan niya, ini-stalk ka niya, pero hindi siya nagagalit sa'yo, hindi siya nanggagalaiti sa'yo. Kaya naman kung siya man ang bago ng person mo or siya yung
third party ng person mo 'no or kung ito man ay tao na may gusto sa person mo, hindi niya sinusubaybayan ang social media mo or hindi ka niya tinitingnan kasi galit siya, kundi kinokopya ka niya. Ayan o, naku copycat. Ayun ang na-reveal sa'kin dito 'no, kinokopya niya ang bawat galaw mo, kilos mo, okey, yang pananamit mo, yang galawan mo, yang iyong, style sa pananamit, puwede rin sa buhok gagayahin niya 'yan 'no, at maaaring kung may pagkakataon na makakasalubong ka niya, yung pabango mo na 'yan, kung makikilala niya 'yan, hahanapin niya 'yan 'no. So, the third party ay obsessed rito na gayahin ka, 'yan, or yung bago ng person mo or meron din dito kasi nagkakagusto pa lang sa person mo, sa ex-person mo at mukhang gusto niyang i-pursue. 'Yan yung nakita ko rito. Kaya't mukhang nalaman na ikaw yung ex 'no, para makuha yung atensyon ng person mo 'no, kinokopya ka niya, 'yan. Ngayon kung ito naman ang third party ng person mo 'no, bakit niya ito ginagawa? Ibig sabihin insecure sa'yo ang taong iyon. Pero tingnan mo naman 'yan, mapabago ito na naghahabol sa person mo 'no or mapa third party man ito ng person mo. Insecure ito sa'yo, ayan 'no. Hindi siya dito galit sa inyo ha, nakikita ko na iniidolo niya kayo rito 'no at nakikita niya ang oportunidad na ito upang kopyahin ka. 'Yan. So, kung bago siya 'di ba kakopyahin niya yung hairstyle mo, yung amoy mo 'no, pero ang hindi niya rito aware is ikaw yung maaalala ng person mo once na gawin niya yun 'no, pero wala na siyang pakialam dun. Ang pakialam niya 'no is mapansin lang siya. Oh, mukhang uhaw siya sa ano, eh, 'no, thirsty siya rito sa ano, eh, attention, eh. Basta sa manggagaling sa person mo okey na, eh, 'no, kahit na maging copycat ka lang niya. Ay, ngayon kung third party naman ito gano'n din, 'di ba? Parang ano 'to, minamahal lang siya ng person mo dahil, siya ay copycat mo? Wala ba silang sariling originality, B, 'di ba? So bago natin pag-usapan ito more, batiin muna natin everybody. Hi and hello there everyone. My name is Yan. Welcome new subscribers sa Twinning Istambayos ko slash Puyaters. Thank you so much po. And kung di niyo pa alam, meron pa tayong isa pang channel link down below lang sa ating description box. If interested, just click that link para makarating kayo there every day. No, I'm also uploading fresh na mga video readings there. No, link down below lang sa description box. And like what I've mentioned kanina, no, wala tayong gender ba lalaki LGBT. There's also a possibility na mag-switch ng roles dahil general reading ito, no? And at the end of the day, lahat po ay may free will na free mong gamitin anytime, anywhere. Plus, this is timeless. May nangyari na sa iba nangyayari na, sa iba mangyayari pa lang. But definitely, there is someone here na investing dito sa pagmamasid sa'yo. Na-o-obsess siya sa'yo rito, no? Ba't hindi na lang kasi ikaw yung ginawa niya? Pero wala siyang gusto sa'yo, gusto niyang kopyahin sino ka, 'yan, oh. Pero alam naman natin 'no, na walang makakopya sa bawat isa dahil lahat ay may kanya-kanyang uniqueness, 'di ba? So, whatever the case may be, this person right in here ay nagpapakita ng jealousy or pagkainggit 'no, envy is the word na nakukuha ko dito na, "Shit 'to, puro pa." Yun ang jealousness na pagkainggit 'no sa iyo. Sa online, karamihan sa kanila tinitingnan kayo rito, puwedeng sa mga old photos 'no, yung mga kopya ninyo na may iba pa dito 'no, they're viewing your videos 'no, ay tinitingnan nila rito 'no, paano ka magsalita or whatsoever. Iba rito nakakaloka, yung iba ba sa inyo may dimples kayo mga mahal? Naku, baka magpapalagay din siya. Alam mo ang dimples may binabagayan 'yan, eh. 'Di ba? So whatever the case may be, yun ay very specific clue for someone watching, alright? So, whatever the case may be, okay, pagpatuloy natin ito. Seven of Coins, nakakita siya dito ng opportunity na mas magtatagal ang kanyang connection with your ex-partner kung mangyayari 'no, na alam mo kung ba't siya nagkakaganyan?
threatened siya sa'yo. Ibig sabihin puwedeng ang person mo ay nababanggit or kinukumpara ka minsan lalo na kapag nagtatampuhan or nag-aaway sila. Ngayon kung bagong person ito 'no, nakikita natin dito na ang intensyon niya 'no, ay makuha muna ang atensyon ng person mo. Ngayon kaya ka nagustuhan ng person mo maaaring merong nakita sa'yo kaya yun ang kanya ritong gagawin, kokopyahin ka niya para mapansin siya 'no. Medyo nakakaawa yung parte na yun, pero yun ang strategy niya, wala tayong magagawa with the five of swords strategy niya yun, kanya-kanya tayo dito ng ano, strategy. So whatever the case may be, yan ang nakikita ko rito. Yan yung nasa isip niya, oh. Para hindi siya dito i-let go ng person mo or para mapansin siya, 'yan. 'Yan ang kanya ritong ginagawa at pinagkakaabalahan sa life. So nakikita natin dito 'no, that kung sino man itong person na 'to 'no, definitely ayaw niya rito 'no, na maging true to himself or herself 'no, ayaw niya rito na maging siya, na mahalin siya bilang siya 'no, or makita siya bilang siya, 'di ba? Ang pangit kasi natatatak lang sa person mo rito kasi ang mangyayari niyan, kapagka kinopya ka niya ang maaalala ng person mo ikaw, hindi siya, 'di ba? Maganda mahal ka ng isang person dahil sa pagiging ikaw. Pero kung ito yung gagawin nila rito 'no, mangyayari rito 'no, mas lalo ka lamang mapapaalala nila ikaw, sa person mo na yun yung kanila ritong kini-crave sa love, yun. Okay, sorry about that commercial mga babes. Let's now go back dito sa ating pinag-uusapan. So, parang syunga lang 'no? Parang grabe 'no? Kung kaya nila mag-isip ng ganyan, 'di ba? Dapat gawin nila 'no, dun sa paraan na sila yung mare-remember ng person mo 'no, at hindi ikaw, 'di ba? Kasi ang magkakaroon rito 'no, ng parang, impact or, what's this, mas magkakaroon rito 'no, ng parang pagtatak sa kanya rito 'no, na isipan 'no, ay ikaw, 'di ba? So, parang ano ba ito, nilalapit ba nila sa kanila ang person mo o sa'yo nilalapit? So definitely your stalker right in here, no, is not your ex-lover, but the new person in his or her life. Whether it's a third party or whether it's someone who wants to pursue him or her, no, with great determination. Yan. So kasi naman tong energy na to, no, fighting. Good luck sa kanya 'no, sa kung saan siya dadalhin niyan. Kasi mahirap 'yan, bakit kamo B? Kasi kapagka nagkaroon na sila rito 'no, ng koneksyon ng person mo kung bagong person 'yan, mahihirapan na ipakilala or matanggap ng person mo ang tao na 'yan sa kung sino siya talaga 'no. Kasi paano kapagka dumating na yung time na parang gusto niya na maging siya, maaaring magsimula ulit siya sa zero or from the start 'no. So, siya rin yung mahihirapan dun. Ganun din na sa third party kasi kung ang ipupunla ng third party sa isip niya 'no ay ikaw para lang muli siya ritong mapansin kasi baka naglalamlam na 'no yung treatment sa kanya ng person mo, mahirap din yun. Kasi, pagka nagkaroon ulit ng issue mas lalo lang mafe-feel dito ng third party na siya ay loser, you know. Mahirap kasi dito yung parang feeling mo talunan ka, eh. Yung parang feeling mo lagi kang naglalaro ng luksong baka, 'di ba? So, whatever the case may be, yun alam niyo yun 'no, sa mga kalaro ko dati 'no, alam nila yan. Mga ka-idaran ko, alam niyo yung luksong baka, 'di ba? So, hindi ko alam kung nilalaro pa rin yun ng mga bata ngayon. Well, nakikita ko dito na kung sino man 'tong energy na 'to mga babes 'no. This is the type of energy na maling-mali. Itong ginagawa niya na ito kasi hindi siya ang makikinabang dito, 'di ba? So, ang magiging ending nito, mas parang, makatutulong pa ito na magising ang person mo rito 'no, sa katotohanan. Kasi paano kung ganito, hindi ka naman naaalala ng person mo ngayon, so bigla ka niyang maaalala 'no, or kung ito naman yung person mo na parang wala sa iyong pakialam ngayon, parang dahil lagi kang napapaalala nitong mga tao na ito 'no, kasi ibig sabihin kaya ka nila ginagaya, there's something about you na nagustuhan ng person mo in the first place kaya naging kayo, which is true, 'di ba? Pero yun din yung gagamitin nila 'no, para, makuha yung atensyon ng person mo pero yan din ang
similar or same thing or bagay na puwede or posibleng makasira 'no, sa tingin ng person mo sa kanila, otte, 'di ba? So, gano'ng klase ng, energy. Hanged Man right in here 'no, Eight of Wands and the Ten of Cups 'no. Ito yung naiisip nila rito 'no, itutuloy pa rin nila 'to dahil maaari daw sila rito makakuha ng, happy ending, 'yan 'no. Happy ending ba talaga or a tragic ending? Kasi mukhang nakikita ko dito, the Ten of Cups na is showing me the Six of Cups even though it's not here. Because, okay, this is something here 'no, na parang, sinusulat na nila rito 'no, na ang kanilang love story with your person imbes na maging happy ending ay maaaring itulak kanila ang person mo palayo sa kanila. Ay. Kaya nga 'di ba mga babes 'no, kapagka sa mga dati, mga nanalo sa mga Nobel Prize 'di ba, hindi puwede yung may kinopya ka. Kasi hindi mananalo yung Nobel mo, 'di ba? Or sa kahit saan, 'di ba, hindi puwede yung plagiarism 'no, hindi puwede yung copyright 'no, pagkopya, blah, 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 'di ba? So, whatever the case may be, parang gano'n din 'yun, 'di ba? So, kung sino man 'tong person na ito 'no, sana itigil niya na 'yan rito 'no, na pang-i-spy sa inyo, pagkopya sa inyo at mag-focus sa sarili nila 'no. Pero ang kailangan nila ritong pinakauna talagang gawin 'no, ay mag-self-love 'no, at mag-self-care kasi mukhang mas mahal nila yung person mo dahil dun sila mas nagfo-focus kaysa sa sarili nila. 'Di nila alam na maaaring ito ay magdulot rito 'no, ng kahihiyan at pagkadismaya 'no, sa huli. So, yeah, initials na tayo. We have here capital letter Q, capital letter S, capital letter M, capital letter K, capital letter C, capital letter O, capital letter D as in dog, and capital letter H. For small letters, we have B as in boy, O, C, S, T, A, E, Victory V, and last but not the least, we have G. So these are all the messages I've got right here for ya, babe. Again, if you're Yana, only for the girls, and Yana, do na for the boys. Sarang hay all love and light. Annyeong.